Hello mga mare, mga pare, mga friendships. Welcome to our mini vlog. For today's video, ang aking pong anak ay tumulong sa gawaing bahay. Minsan po mga mare, nagbo-volunteer po talaga sila na tumulong sa akin sa gawaing bahay. Tinuturuan ko po sila mga mare, paunti-unti, paano ang mga gawaing bahay, lalo na yung basic sa pagluto. Para kung wala ako, kung umalis ako, marunong sila magluto. Kahit yung mga basic na kagaya nito sa pagluto ng itlog, toyo. Para naman po mga mare, mga pare, mabawas-bawasan ang gawain namin mga nanay kahit papano. Tumutulong sila, nagbo-volunteer sila. Alam naman po na maraming mga magulang na kagaya ko na responsibilidad nating turuan ang ating mga anak kung paano maging responsableng adults. Ayan. Gayon pa man, maaaring maging mapanghamon sa ating turuan ang ating mga anak kung paano maging independent kung ang tingin pa rin natin sa kanila ay mga maliit na bata. Matuto kung bakit mahalaga ang gawaing bahay at paano magtatalaga ng mga gawain na makakatulong sa iyong mga anak, sa ating mga anak. Ang pagtulong po sa gawaing bahay ng ating mga anak ay hindi lang basta-basta makakapagpadali sa isang gawain. Ito ay nagiging practice ground ng ating mga anak sa paghahanda sa kanilang adult life. Marami rin pong naituturong skills sa isang bata ang paggawa ng mga household chores tulad na lang sa nai-improve nila ang communication skills nila. Sila ay natutong i-express ang kanilang sarili, makipag-negotiate, makipag-cooperate at malaman ang kahalagahan ng teamwork. Maliban po dito mga mare, mga pare, nagiging responsable po ang ating mga anak sa kanilang batang edad. Mas nagiging competent din sila at nakakatulong para mas mapagaan ang trabaho ng pamilya sa loob ng bahay na nakakabawas sa stress. Sa bata nilang edad ay natuto rin silang maging independent at mas nabuboost ang kanilang self-esteem. Ito po ay dahil nakikita nilang kaya nilang gawin ang nagagawa ng matatanda tulad ng mga gawaing bahay. Para sa maliliit na mga bata, may mga gawain na pwede natin ibigay sa kanila para matuto, kagaya ng pagwalis ng sahig, pagpunas ng mesa, pag-ayos sa kanilang mga gamit, paglagay na kanilang hinubaran na damit sa laundry basket, paglalagay na kanilang hinubad na sapatos sa tamang lagayan, and paliligpit na kanilang mga laruan. Para naman po sa mga batang may kalakihan na, maaari na silang pagawain ng mga household katulad ng pagsasaing ng kanin. Ayan, paghuhugas ng mga plato. Mga mare, mas maganda po na gumamit tayo ng reward system sa tuwing may matatapos silang task o household chores. Isa pang paraan na sinasabing makakapagturo sa isang bata sa pagtulong sa gawaing bahay ay sa pamamagitan ng reward system. Sa maliliit na bata ay maaaring magawa ito sa pagbibigay ng stars sa kada task na magagawa nila. O kaya naman ay dagdag na allowance o pagsasakatuparan ng request nila sa tuwing gagawa sila ng gawaing bahay. Bagamat kung isipin ay tila mas tatagal ang paggagawa ng isang task kung ganito ang setup, mas rewarding naman ito katagalan. Dahil sa pakikipagtulungan sa iyo ng iyong anak tulad sa paglilinis o pagluluto, ay mas napapalapit siya sa'yo. Very rewarding rin para sa kanya na makitang natutuwa ka sa kanyang ginagawa. O kaya naman ay makitang nakakatulong siya at mas nababawasan ang iyong ginagawa. Sa ganitong paraan ay mas namomotivate na gumawa ang ating anak sa mga gawaing bahay sa pagtulong sa iyo at sa iyong husband. Ayan. Ito ay makasanayan na niya at madadala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Mga Kawikaan 22:6. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Glory to God, Jesus Christ of Nazareth. Salamat Panginoon, sa iyo lamang ang papuri. Salamat po mga mare, mga pare, mga friendships for watching. Sa mga bago po dito sa ating page, sana naman ay kalampagin nyo ang bell button na follow dyan sa ating page. Salamat sa mga nanonood. Sana naman kayo ay mag-support. Salamat po mga friendship. Bye!